All right. Welcome to Feature Finesse. This is your host, John Percy. Ladies and gentlemen, hello. All right, so today's episode, meron tayong mga bisita. Tawag sa kanila Pinoy abroad. Mga naglakas loob. You know what I'm saying? Lisanin ng bansa nila para makipagsapalaran para sa masa. You know what I'm saying? Let's welcome our guest, Jenny. Hello! And Ate Tess. Hi! Hey! And Shine! So, So, eto nga pala may isa pa tayong guest. Pangalan niya ay Shine. What up, Shine? What up? Alright, so, unang-una, gusto natin malaman kung taga saan kayo sa Pilipinas? Ako Manila. Sign na din kayo sa podcast ko, ha? Yeah, by the way, si Ate Jenny, meron siyang podcast. More on anxiety, depression. Diba? Meron din akong Spotify podcast. Ang topic ko naman doon is all about sensitive case. PH Talk, ibig sabihin, Pinoy Home Talk. It's more about sensitive topic, more depression, anxiety. Yun. Thank you, John, for your podcast here. I'm from Manila. I'm from Manila. Manila? Ikaw ate, taga saan ka? I'm from Mindanao, Bisaya. Yeah. Ilang taon kayo nung umalis kayo sa Pilipinas? Ito naman to. Dapat ba yun? Like, no, I mean, hindi na natin pag-usapan yung age ngayon. Yung age noon. 16. Wow. So, joke lang. Kasi late na ako nag-asawa. So, mga nasa 30s. 30s. Nice. So, gusto ko lang malaman. Kasi... Tama ba? 25. Somewhere around there, right? So, ano kahirap umalis ng Pilipinas base sa experience mo? Ako kasi nasa abroad na. Ako kasi nakaranas na akong umalis ng Pilipinas. So, siguro dahil nagtrabaho ko sa Taiwan, ko nami-miss yung umuwi ng Pilipinas after nung nakarating ako rito kasi kumbaga nasanay ako sa abroad noon. Pero syempre, yung nami-miss ko yung family mo na mag-spend ka ng time sa kanila. Ayun, as much as possible, spend more time sa family kapag gusto namin mo ng Pilipinas. Yung nga lang, sobrang taas ng pamasahe. Kaya talagang natatagalan kang nakauwi ng Pilipinas. Right. So, Ate Tess, gano'ng kahirap umalis ng Pilipinas nung ako 18 lang ako noon. Oh, wow. So, hindi ako makapasok ng dito, ng bar. Oh, wow. Lasingera. Shot puno. Pasok na. 21, alis. Mahirap kasi first time mo, tapos bata ka pa. Right. So, mostly, for many years, I was homesick. Oh, wow. I was crying all the time. Right. Get depressed. Right. Okay, so, meron lang akong Pilipinang kaibigan, taga California. Sabi niya, ang pinaka-nakaka-homesick daw, pag hindi ka marunong mag-drive. Naman. Pag pumunta ka ng Amerika, tapos hindi ka marunong mag-drive, may ista ka sa bahay lagi. So, na-experience mo rin yun? No, I learned how to drive first before I came in the US. Because I already know, kasi my asawa ko, you better learn how to drive. So I went to the school. Right. And before we left, I know how to drive. Right. Hello, Askas! Hey, meron pa tayong isang bisita. Si Ate Kay. Si Ate Kay, what's up? Ayan, marami na siyang guest. Ano meron? Wala Pantuhan. Alright. Mapupuan yung baka maputo sa pantuhan. Kain ka muna sa taas. Kain muna kayo. So nag-fiancé visa ba kayo? Or Oo, ano ako hindi. Ako Beyonce visa. Fiancé visa? Kasal na ako. Kasal ka na nung pumunta ka? Nice. Gusto ko malaman. Anong emosyon ang naramdaman nyo nung pagdating nyo dito? Which is sinagot mo na, sabi mo na homesick ka ikaw. Nung dumating ka dito, anong mga emosyon naramdaman pagdating mo sa Amerika? Like, excited kasi exciting. America. Right. Parang nga pala,
isa nating bisita is Ate K. Hi, Ate K. Taga Mindoro yan, kasama ko doon. You know what I'm saying? Like, you will see us in Mindoro soon. You know? Si Ate Tess taga Rojas. So, you know, like, atulad na pinag ako sa inyo, Global Pinoy ang magiging guest natin, alright? Meron tayong taga Mindanao, Pangasinan, Manila, and meron tayong taga Mindoro. You know? Mindoro, So, okay. I was just there. Where? Sa Mindoro. Saan ako Mindanao? Galing kang nag-ano ka, vodka? Nagkatuwa na sila. Kauwi ko lang. Kauwi mo lang? 2 months ako na Pilipinas. Oh, wow. Sana ako rin. Right? Right? Sana all. Sana all tumas. Ako makain na ako. all. Kasi, kaya ka muna sa taas. So, eto, Help yourself din. Sure. yung mga kaibigan nyo na naiwanan sa Pilipinas, you know, ano nangyari sa mga relasyon nyo? You know, sabi yung mga kaibigan nyo, mga best friend nyo na iwan nyo. Mga ganun. Ako wala naman ako masyadong kaibigan sa Pinas na talaga kapitbahay ko. Right. Meron ako kababata siguro, pero hindi naman na lagi kami wala na kasi nga, hindi naman kasi nga ako naglalagay sa Pinas na. Right. Lagi kang nasa, ano, sa Taiwan. Right. Ni hao ma! So, ano yung sa Taiwan? Gusto yung experience na yun? Oh, yun ang maganda kasi yun ang unang-una kong abroad, 18 years old ako. Kasi nasa Taiwan ako noon, yung mahirap kasi unang abroad mo. Yung, saka hindi katulad ngayon, yung nakikita mo yung parents mo, nakikita mo yung family mo, may communication kayo online, Right. social media. Yung social media definitely help. Oo, kasi nung nasa Taiwan ako, nothing. Ang ano lang talaga, more on letter. Ngayon tuwang-tuwa kami, in 1 month, within 1 month, nakakatanggap ka ng sulat. Sobrang saya na namin na nakakatanggap kami ng just letter. Umiiyak kami, kumbaga parang everyday na yung gusto mong makita na, oh, may letter ba ako? Ngayon, pag may sulat kami na nagtatrabaho kami doon, pupunta doon yung dormy, namin, reader. Oh, letter! Tuwang-tuwa kami. Right. Imagine, sa letter pala, sana mabalik ulit yun, no? Kasi yung excitement mo na nakatanggap ka ng sulat sa kanila, iiyak ka kasi hindi mo alam, wala kang idea kung ano yung nangyayari. Sa sulat, doon mo nararamdaman yung totoong emotion. Oo, yung iiyak ka talaga, na mararamdaman mo na, wow, ang sarap makatanggap ng letter na nanggaling sa Pilipinas na nagtatrabaho ka, tapos yung excitement mo, iiyak ka, parang lahat ng pagod mo as OFW ako nun eh. As OFW, parang lahat ng pagod mo, hirap mo, pag nakatanggap kami ng letter, talagang it's really great yung talagang sulit yung pagod mo. Hindi katulad ngayon parang ayaw mo sila makausap, i-block mo sila, i-unfriend mo sila, o i-close mo sila. You know, it's very different. Right. No, I got you. Ate Tess, ikaw, nung pumunta dito, so, anong ginawa mo para matabunan yung pagka-homesick mo? Ano lang ako na, housewife. So hindi ka nag-work, so mas boring, mas boring lalo kasi nasa bahay ka lang. Iba kasi ang life ng military life. Ay, civilian na. Rob is here! So, yeah, I was a military wife. And so, nasa bahay ka lang lagi. So, when I'm homesick, I'm doing laundry, vacuuming, anything. Para matapos yung araw. At the end of the day, you still cry. Right. Kasi wala kang pamilya, wala kang sino. Right. So, ang gusto ko malaman, anong sabi ng mga asawa niyo? Ay, dito? Yeah. Ano kasi, okay, so dapat makakatulong sa bahay pero ang ginagawa pinapadala niyo sa bahay. Hindi, may time na magpapadala kasi naiintindihan niya, tulad na sabi ng asawa ko na kakaano yung asawa ko, sabi niya, minahal niya ako,
minahal niya yung buong pamilya ko. Right, sure. Ngayon, may time na pwede ka magpadala, may time na dapat maintindihan din nila kasi may binabayaran bills kaya kailangan magtrabaho ako dito. Hindi sila. Pero hindi parang laging magbibigay ka. Kasi minsan, nagawa mo na yun, tapos minsan masama ka pa kapag hindi mo nabigyan. For sure. So, ang kultura ng Pilipinas yun. You know? Ikaw ate, tas nung nagpapadala ka sa inyo, ano kasama mo? 36 years here in the US, so a lot. A lot of money. A lot of money. It's a lot of money. Gaano kahirap magsuporta sa pamilya at magsuporta rin sa sarili? You know, yung dalawang bahay sinusuportahan nyo. Right. Gaano kahirap? Like, you know, paano nyo minanage yun? Ako, kasi hindi ako nagtatrabaho nung araw. Right. So, may allowance ka, di ba? Kasi military life is different to civilian life. Right, for sure. That's the fact. So, military wife, you know how much your husband's getting. Right. Kasi you're housewife. Right. So, you got ikaw nag-manage you have to lahat. manage everything. Right. Yes. So, mine is when he gets paid and I get allowance, I put that aside instead for your family. Instead me going shopping, buying new shoes. So yes. That was back then. Right, for sure. You have to put it away. Right. That, you know, to send it there. Right. But now my mindset is different. Kailangan I'm getting my shoes You before y'all. gotta get yours, right? You gotta get yours. Kailangan English ang Tagalog. Sino ba nakakaninig nito? Tagalog sa Pilipinas? Actually, America too. America, Pilipinas. Oh, hi world. Taiwan, Thailand, Singapore. Ano siya? International. Yes, yes. So you Right. give up a lot if you. So Most Filipino are sending money to the Philippines. Yeah, for sure. It's like the most money-making 100%. thing in the Philippines. If you don't, I don't know what kind of Filipino you are. Right. It's like the most money-making thing in the Philippines. Is We have Sending. what do you call that? Remittance. Remittance. Yes. Sendwave. Maganda It's- Sendwave. it's like- Philippines is the big one. Yeah, that's like second to tourism. Yes. Because you know why? It's our culture to help our family. Yes, no matter how, from knees to the apo to the Right. Everybody gonna get some money. Yes. It's like that's why when Americans go to the Philippines, they be like, "Hey, I'll give money away." You don't give money away in the States. If you're married to Filipino, you'll find out. Yeah, for sure. Did she just graduate? Oh, now she's got babies. There's birthday. You have to give some for the birthday or emergency. The baby's got babies again. I know. Oh my God. Man, it's crazy. You know, sometimes it's just our parents because we have to pay back. Yeah, We have to pay No, them. I would say that, okay, payback. I would say it's out of our love. Because they, unfortunate people, like I grew up, I have nothing. Well, because sometimes it's like your $50. It's like, Go a long way. yeah. So And here we spend I it get for it, 1 for sure. second. Right. For sure. So it's so hard to work hard and then Yeah. they just easy to ask for money. So, And no. that's definitely, you know, and so actually, so nabanggit ko dun sa episode 5 na ng Feature Pinas na kadalasan pag may nag-abroad, siya na lang inaasahan ng buong pamilya dahil yun nga, nasa abroad nga nagpapadala naman. So ano tingin niyo doon and experience niyo ba yun? Like, you know, papadala lang, you know, I don't comment with that. Because there's two different types. It's you're helping them or they're depending on you. So Right. I'm supporting you or am I helping you? So there's different. I told him, I'm helping you. I'm not supporting you. Right. There's two different. It's two I different love to things. help, but I'm not supporting you. Right. Right. So there. Well, kasi kadalasan, you know, kung may kapatid ka, Yeah, they just they go like this. Right. You can work. You can do this. You know, Right. we And- pass our ass here. and some people even quit their job, you know. Yes, Hindi sila magpapasok kasi yes, papadala naman ako ni that's ate. true. Or pagdating sa college, you know, hindi na sila hindi siniseryoso kasi pinapadala naman ni ate. That happens to me. Yeah. Tapos yung kapatid mo, paldo sa, Yes, you know. buntis na. You're sending this money. I thought she's in college and she's pregnant. Right. Next thing I know, where that baby come from? Right. Well, every- now you got a whole niece and Every you don't even week, know about. I send money and about to school, and here you have a baby. Where that That's baby came from? I know where it's from, but, Right. but I didn't know you had a baby. You know,
college, hello, now it's goodbye. Right, no, so it's where's all the goodbye. money, you know? So those are two types that we're saying helping Philippines. And all the money you sent is like, nobody care about it. They enjoy it. Yeah. So here's another one. They became lazy. Balikbayan is another one I'm gonna tell you. Balikbayan, which is Filipino that lives here and abroad. Right, and go home. When every time I go home, my family's having fun. While I'm spending my money while they're having fun. I came here to have fun. Right. Not spending. Everybody. Yeah. I'm telling you. No, I get it for sure. So now my mindset is different because I go by myself. I got to take care of me. Oh, what do you want? Okay, I'm going this way. I did. Oh, like we're drinking? I'm buying my own drink. Yes, I did because you learn yourself, you know. Yeah, for sure. Everything is expensive, but still, it's not selfish. I used to live in California, in a radio station in California. Such a bad influence, bad reputation in Filipino. This DJ in the radio station, she was talking about Filipino. And it hurts me because he said Filipino are gold diggers. That's wild. That's wild. No, it's not. Might be there's some, but not all of them. Right, that's wild. That's what I'm saying. It is. I was like, because the Filipino is cheap this way, it's cheap that way, which is you find it in California. It's so many of them. Yeah, and see, didn't say some episode. Episode 2. So, ano siya, ang tawag, toxic Filipino trait daw. There you go. So, ang point ko dun kasi, ang daming social media gumagawa ng, videos these days na puro paninira sa kapwa Pilipino yung ginagawa. And ang sabi ko, pag naninira sa kapwa mo Pilipino, pinilalagay mo online. Ngayon, bago pa makilala si Ate Tess o si Ate Kay, na-judge na agad sila. You know what I'm saying? Na-judge na bago pa makilala. Hindi alam mo, ugali mo, pero mga ganyan naman yung mga Pilipino. So, huwag tayong makipag-deal. That's why when I met foreigners, because I used to work in I would say not all Filipinos are like that. So don't just buy the covers. Right. Just like not all Americans are rich. Yes. Exactly. Hello. If anything, we're supposed. Exactly. So, you know what's crazy? Pag umuwi tayo ng Pilipinas, hinihingan tayo ng pasalubong, ng pera, ng utangan, ganito. Like, hindi nyo ba alam, mahal yung pamasahe. So, pamasahe pa lang, yun yung utangin mo, wala ka na buy a house. Right. So, pero eto. So, anong experience nyo sa ibang lahi na talagang tumatak sa isip nyo? Sa akin, kasi military yung asawa ko. Right. What do you mean, a bad experience, a good experience? Good or bad. Good or bad. Like yung pinaka-tumatak talaga sa isip niyo. The bad, mine is, made me a slave. Seriously. In Philippines, then we got into the U.S., everything changed. I have to do this. Everything that I've done in Philippines, I've never done. Like, and I have to. Sarap ng buhay ko dun. Yes. Aalipinin mo. Where's my clothes? Did you do this? You know what I mean? Yeah. I'm not used to that. Right. I said, I didn't know you want a maid. You're married to. I'm not a maid. I can help you, but I'm not a maid. Sa kultura ng America. Yeah, so, na-culture shock ba kayo nung dating ninyo? Like, of course. Big shock. Big shock. Very, very big shock. Because you were scared. Yeah. They don't do siningag, toyo. Right. You wake up. It's 10 o'clock in the morning. Where's the breakfast? No, you don't have breakfast. Here's your cereal. Sa Pilipinas, alas 7 pa lang nagagahan. Here's your sandwich. What in the world? I cried. So definitely culture shock sa pagkain for sure. Tapos yung alam naman natin lahat, masaya mga Americans. So, ano nagagawa niyo para matulungan niyo yung asawa niyo sa gano'n? Kasi yung asawa ko ayaw umamin. Right. Time ba may nasira akong gadgets. So sa akin, tatapon ko yung siya. Hindi pwede mo ipaayos yan. Dala mo dito kay kuya pero kasi yung sobrang tagal ko sa States, naging
naging ganda, naging ugali. Anong masasabi niyo sa Filipino community sa Wisconsin? We are solid. Just kidding. Just kidding. Kasi nasabi ko yun. Nasabi ko yun kasi lagi ko narinig, sa mga ibang Pilipino na kapwa Pilipino parang sumisira sa kapwa Pilipino pagdating sa ibang bansa. That's true. So tingin nyo, may katotohanan mo? Oo. Kahit naman saan. Kahit saan. Hindi lang dito. Not just only Filipino. Not just only Filipino. Right. Different. It's just part of. I agree, Jen. Not just Filipino, but you know what? Most Filipino. Yeah, you said that most Filipino because we are Filipino. Yes. Right. Yeah, and then I think, and aside from that, because it relates on you. It still happens. But still, it's bad. We're Gucci. Hindi tayo sa tabi. Nakita ko sa amin. Nasa na tayo? But it's still bad reputation ng pag sinabing Filipino. Pwede ba magpakilala kayo? hi, konnichiwa. Hey. Sayo. Oh my God. I am Jalen. From Cebu. Alright, so alam mo din ako nakakarating din sa Cebu. So now, since, alam naman natin lahat na hindi lang Pilipino yung gumagawa. I guess napapansin lang natin kasi mga Pilipino tayo. Yeah, that's so. Eto naman, anong maiipahin nyo sa mga Pilipinong bagong dating sa Amerika o bagong dating sa kung saan mong bansa sila na? Marami. Beware. Be careful na lang. Beware. Careful na lang and but before, para sa akin, lesson learned na rin. We have to be, wag diretso, wag padalos-dalos. Yes. Huwag magtiwala ka. Yeah. Kasi once they know your life and then nag-away kayo niyan, it'll be all over. Hey, why don't you just put in a newspaper, won't you? Right. Daling. Ganun ang mga Pilipino. Daling maano eh. Yes. Sabi, hey, alam mo ba si Ikaw pa ibang Oo, kasi isa lang sa nabihin mo na pag nag-away kayo, wala na yan. Bigyan mo ng newspaper. World Wide Web. Right. So, basically, huwag kayong padalos-dalos at kwento ng buong buhay nyo. Totoo yun. Sure, kasi may ibabalik sa inyo yun. Babalik ka. Ano ba, eto. Years ka na ba dito sa Amerika? 36 years. My oldest 37. So, eto, not actually. Ano daw? Ang uya. 37-year-old is Yeah, you look young. And you're like real lively too. Yes. Kasi know. dati akong caregiver, dati akong Nice. yung sa front desk, pag loka-loka ako na yun. Yeah. So eto. Etong tanong na to, natanong ko lang kasi narinig ko itong napag-usapan nung dun sa Christmas party na inimita niyo ako and nung naglipad kami, right? So, sa mga Pilipinang gustong umalis ng bansa at mag-asawa ng foreigner, ano ba tawag doon? Afam? Anong masasabi niyo? Sorte-sortehan lang. Diyan ako mag-ano. Kasi mayroong mga apang nahanap nila na iba ang nagka-cut out. May apang na talagang spoiled to death sila. Right. Sorte-sortihan talaga yan. Kasi hindi lahat mabait. Right. It's vice versa. Right. Hindi naman lahat ng Pilipino. Yes. Kinapiyong yung paapam. So sabi nila, narinig ko, sabi, uy, sayang yung pagpapuputi natin sa Pilipinas. Pagdating dito, magbibili na rin pala tayo sa araw. The what? The color of my hair. I love it. They love it. They're actually envious. You guys in the shop, Masyado silang sa kulay ko. Can you take your seat? No, that's my head. You know, it's whatever to say. Parang, tawag doon? Pag gusto mo magpaputi, may mga taong gustong magpaputi. Like here, they spend a lot of money just to have a hair. Pag dito gusto lang mag Sa Pilipinas, they wanna be labanos. Sa Pilipinas, kumakain na ng gluten. Yes! Gusto naman nila lang pumuti. I mean, Labanos na malalakas sila bukas ng zombie. alam mo ba na umuwi ako ng Pilipinas? I guess
Because the first time na umuwi ako ng Pilipinas is October. So kakatapos lang ng summer dito. Summer, you always go fishing. You always go out. So, maitim ako. Right. Sabi ng mga kapatid ko, mukha ka namang hindi galing sa States. Saan ka magaling? Pati ka pumuti. Ako sabi, what are you talking about? There's summer there too. Yun nga, sa Pilipinas, lahat nagpapaputi. Gusto ng pero Napagpaturok pa nga eh. right. Pero dito gusto nila, yung kulay natin. Yung kulay na gusto, pagdating sa Amerika o sa ibang bansa, lahat sila nagbibilad para magkameron ng kulay. Sa Pilipinas lang talaga ang mga addict ng gluta. Kumakain na ng gluta. Iniinom nyo na. Hindi nga, pero talaga. I'm proud of my brown. Dati yung boss ko sa passport job ko, ingit na ingit talaga siya sa kulay ko. Hey Karen, I really envy your color. Sabi niya, I paid a lot of money just to get your color. Yes, I do. I said, how about we exchange skin? Right. Like, we exchange skin. I get whatever you get. Hindi, pero minsan, hindi naman sa pag-ano. Minsan pati yung kulay din. Yung pag sobra ka rin pati marami kang freckles. Yeah. Maraming freckles. Minsan nga, pag maalimbaw yung mga kaibigan ko na puti. Sabihin ko sa kanila, parang multo. Multo ah. Talagang offend. Mamalay ka, nakabilad na sa arawan yun sa sunod na araw. Oo, totoo yun. Sa Pilipinas nga, dami-dami ng lalakad sa mga mall. Alam mo. Sa sobrang puti, akala ko labanos lang ng lalakad. Like, parang pag kinurot mo sa baka mabubutas. Speaking, yung anak ko din sa araw may kausap na friend niyang puti. Sabi niya, Dad, kalimutan ko yung pangalan ng bata niya. Sabi niya, sobrang puti niya. Kasi nakita niya yung picture sa niya. Sabi ng asawa ko, powder? Kung papapiliin kayo, right? Kung papapiliin kayo, saan nyo mas gustong manirahan? Pilipinas. At anong kinagusto nyo? Kung may pera, sa milyonarya sa Pilipinas. Ako, Pilipinas. honestly, para sa akin na, Yung nga lang kasi yung hospital doon hindi maganda. dito kasi, Yung ang wala hospital. kang maganda sa Pilipinas kasi pag nasa hospital ka, pamilya mo mag-aalaga sa'yo. Dahil mag-aalaga talaga sa'yo. Problema lang kasi, yung nasa Pilipinas, kailangan may pera ka. Bago ka pala pumasok ng hospital, kaya nagpipipipti ka, pag wala kang down, yatap ka, patay ka, di ba? Pero dito, pero pag dito ka, wala kang insurance, wala kang pera, buhay ka. Pilipinas, pag nag-retire ka, kasi kunwari may karamdaman ng asawa mo, na na-diagnose mo na something, pwede ka naman lumipad dito. Right. Pero kung sa Pilipinas ka, for some reason, I don't know why, yung stress level talaga ang baba. 2 months ako doon. Wala akong inisip na ganito. Oo. Wala talaga. Gigising ako. Ang dami, sa lamesa. May nakahain na. Babalik ako sa kwarto ko. Pagbalik ko, may tanghalian na. Di ba? Dito lahat eh. Galing ka sa trabaho sa bahay. Di ba? Yeah. You work 10 hours, 12 hours, you get home, you still work. Pero, pag nasa Pilipinas ka, at least, that time, abundant ka kasi meron ka pera. Pero pag nandun ka, doon ka nakastay, tulad ng mga ordinary taong nandun. Diba? Stress din sila. Oo naman, yung mga taga Imagine, tayo dito required lang 40 hours. Sila. Afford na natin yun. Kasi sila doon, tayo, gigising ng 6 a.m. kasi traffic. 500 pesos isang gabi, isang araw. Diba? Ilan pa yung oras? Wala kang oras sa pamilya mo nun. Kasi gigising ka ng 6 a.m. kasi traffic. Tapos ka nga sa work, alas 5, darating ka sa inyo, anong oras? Right. Yung time mo, ilang oras na para sa pamilya mo. Right. So, I don't know, I feel bad. Pero actually, maganda. Tayo kasi doon tayo lumaki. Kailan, Jel? Kasi ano yung mga taga doon pa. Kasi taga doon tayo. Pero sa lifestyle natin kasi sa US, sa sobrang tagal natin. Iba na. Iba talaga. Iba pag umuwi ka ng Yes. Yeah. You feel
I don't know. I just don't feel like People would I'm know. home, Yeah. but I feel like I'm not home. Yes. I feel like you're on vacation. Exactly. Totoo yun. Tumansa ako doon, pag ganun-ganon ako, sabi ko, masarap siya, pero nakakamiss yung bahay mo. You know what I mean? Ang namimiss ko naman sa Amerika pag nasa Pilipinas yung mga nai-enjoy natin dito. Tulad ng wifi kung saan. Yeah, masyado tayong spoiled dito. Sa Pilipinas, Kasi McDonald's, kahit McDonald's, wala man lang ka-wifi. You know, maganda dito sa Amerika is isa sa na aking observe, na-realize that here, kimayaman ka, kimahirap ka, you eat the same. Right. You just go to the store, you buy a steak. Mag-shop kayo sa parehas. Same lang. Sa Pilipinas ka rin, parang exclusive pag Correct. Sa Pilipinas ka, yun lang, makakapag-afford ka ba ng steak? Right. No, you don't. So actually, ang nahihirapan ako umanap ng steak sa Pilipinas. Wala mo. Like, ribeye. Nahihirapan ako. Siguro sa malalaking restaurant. Sa Manila, yun nga, meron silang bar talaga na mayaman lang. Right. You know what I mean? Like, yung minsan yung asawa ko, sinasabi ko, punta tayo dito sa mall na to. Dito. Meet natin si Ate M, yung attorney ko na nakapatid, na hindi ko patid. Magagawa ka. Mall yun eh. Kasi mayayaman lang pupunta doon. Masarap yun. Diba? Here, you can buy a ribeye steak at the gas station. Right. Lobsters, steaks, whatever they eat. Eto, anong paborito niyong lugar sa Amerika at sa Pinas and bakit? Ito sa akin. Ako gusto ko sa Pilipinas yung Followers ko sa Baguio. 6,000 na. Kasi medyo malamig-lamig. Pero isang beses pala ako nakarating I doon. love Boracay. I was just Hindi pa ako there. nakarating doon. Matagal na yung spa. Hindi na ako nakapag-update sa sarap sa Boracay. Ang sarap talaga. Parang basta, marami ng best nakarating sa Boracay, pero I still love it. Yung masyado kang relax. Yeah. Naglalakad sa dagat. Yeah. Tapos yung kanilang sun, parang Pakapuos. basta, puti-puti. Malambot marami pala. din namang beach namin kasi sa Mindoro, marami. Yeah, sobrang dami. Lalo na doon sa pagpunta sa inyo ngayon, ang daming beach na lumalabas din yun. Marami din mga beach. Marami din mga beaches. Marami din mga beach. Isa lang ito. Ano ba yan? Di ba yung meron niya nagsabi? Ay, oo. Para siya sabi niya ganyan. Ay, oo, marami talagang mga beaches sa Pilipinas. I can name you one. Me. So, ano paborito niyo sa Pilipinas? Pagkain, ang pamilya. No, ibig sabihin lugar na. Lugar? Yeah. Kasi hindi ko pa nararating lahat sa Pilipinas. Alam mo ako rin, like, ang tagal-tagal ko naman sa Pilipinas. Hindi pa ako nakapunta ng Hindi ko Boracay. nalilibot yung 7,000 Nakapagkas islands. ako sa Barmin. Sa doon, nakapunta ako 100 Island. Yun, paborito ko rin. Pangasinan? Yeah, doon. Sa Cebu. Cebu ako number 1. Maganda rin Cebu. Pero I wanna go there. Actually, gusto ko pumunta doon. Ang ganda. Pinaplano ko dati sa asawa ko, sabi ko, Ang dami nila mga Cebu, tsaka sa Dipolo, gusto ko. Antipolo? Dipolo. Or sa Siargao. Siargao. Ay, si Ate Marcy. Sa Siargao. Siargao ka? Ano mo kayo sa Siargao? Actually, Vegan, ano yung Maria Cristina ko? Maria Cristina Falls? Wow. Saan kasi vegan? Taga Mindanao yan siya. Vegan siya. Ay, yung best friend ni Matian. Ako, vegan ko. Oh, nasa vegan. Ayun, sabi mo. Ayun, suwara. Ay, sila kayo magkaibigan niya. Oo. Bago ka pa lumipat dito. Oo, sila yung boss ko yun. Bilang housewife, anong diskarte ang ginagawa mo para makatulong sa asawa mo, bahay at mga anak? Kasi kayong tatlo nagtatrabaho, right? Hindi na. Ikaw, housewife ka rin. So ikaw, sa inyong dalawa, anong ginagawa mo para matulungan mo yung household mo? Sa household part of finance or inside the house? It's just household. In general? Right, in general. Well, marami. Kasi trabaho siya all day. So you're in a house. And then by the time you get home, the supper is done. Right, provide the bills. I handle all the bills. Right. All you do is monitor them.
working girl. Wala kang intindi, kundi allowance mo. Yun lang. But you still have to take care of the kids. You still have to, you know. Bilang working mom, you know. Yeah. I still go home. I still have to take care of my kids. I still have to do the dishes, the laundry, clean the house, everything. Yeah, the important is, how to manage your time. Yes. time management. Time management lang talaga. No matter what, because being a mom is already a 24 hours, 24/7 already. Right. Mom pa lang yan. Being a wife, it's still. That's another story. Yeah. So, girl power. That's what you're gonna say, girl power. Pop power. Kasi, hindi na natin. Madali mo. Mine is different. Yeah. Hindi rin I didn't come to the 80s, mas mahirap ang 80s kasi email, sulat-sulat yun. Bride. It is 3 months. Oh. Ano yun? Matagal yun eh. Smart. Actually, gusto ko sana gawin yun sa asawa. Like, mag-tourist na lang. Kaya lang, hindi na pwedeng magdalawang visa. Like, mag-apply sa dalawang visa. No. Mag-apply ako sa Ganyan nangyari sa Hindi pa siya nakapunta. Hindi pa siya. Hindi, actually meron ng papeles. Kaya lang, Ano sa fiancé? yeah, iuwi ko pa lang. Sabi niya, kami dalawa na lang mag-handle pag nandun ako. Pero naano ko na siya. Mabilis lang. Yeah, nag-ano ako nag-rapid visa ko na. Bayad ako $3,000. Mabilis lang. Walang kabuluhan. Yeah. Walang kabuluhan. 8 years lang yan. Yeah. Yeah, walang Ang kabuluhan pala yung nila rapid yung visa. picture niyo. Yeah. Kalala. Basta picture niyo. Yeah, mas may ebidensya ka lang. Lalo na madali sa'yo kasi may anak kayo. Yeah, naano ako ng rapid visa na utahan. 3,000. Ako naman, bayad ka agad. Siyempre, like, sige, para Nakafile na. Nakafile, actually, accept na ano na lang, interview. Okay, kasama ang baby, diba? Yung baby, ako na yung mag-file ng, niya, ng CRBA, yung birth abroad. Ito parang Hindi dapat ano ba yun? Pero kasi pag nag-take out ka, ito na rin. yung So, basically, kailangan yung birth certificate kung yung American siya. Yes. Kaya lang, mix na lahat ang seafood hirap oil. pumunta. Kasi, Yan double pag halimbawa, gusto mo maging kailangan mo naman, ang tagal ng appointment. Ang tagal ng appointment sa embassy. So basically, pag uuwi ako, kailangan set na yung appointment. O gano'n. Kasi nandun sa birth certificate ng baby, di ba? Papangalan na siya. Pero wala pa yung wala pa siya. Kasi i-apply mo pa yun. Yes. Ina-turn mo pa yun sa US Embassy kasi nanganak ako doon ng ina-convert yung baby ko sa US citizen. Kailangan ipapass mo yun kasi without that, hindi naman magiging US citizen yung baby. Yeah. And tapos, so ako, sinabihan ako ng tatay ko actually, sabi niya, okay, pag kalabas ng anak mo, dalhin mo agad yung birth certificate sa embassy. Yes. And, magbabayad ka siguro ng $200 para may passport na siya at lahat pagka. Ako naman, nag-away kami ng asawa ko. Hindi ko naintindi. Kasi pinalayas ako sa bahay. Nasisante ako. Sa Pilipinas, nasisante ako. So, ang ano ko naman, kadalasan ng mga tanong sa akin, lumayas ka naman. Sabi ko, pinapalayas ako eh. Hindi gano'n, mga gano'n talaga yung mga Pilipina. Pag sinabi lumayas ka, ibig sabihin, umalis ka lang, sabay balik mamaya. So kaya hindi ko nagawa. Pero so ngayon, yun yung plano pagdating ko doon. Kasi i-report mo lang yun tapos yun ang gagawa ng Right. Ang problema ngayon sa Pilipinas kasi yung appointment setting. Mag-online ka muna bago ka makapunta doon. Tapos wala kang sinasagot. Sabihin nila, tawagan mo tong phone number yan pero hindi sinasagot. Mag-online ka. May phone number sila doon, tinatawagan ko. Sabi nila pag outside the Philippines. Wala. Mas masagot eh. So basically, wala. Kailangan talaga nandun ka sa Pilipinas pag mag-set ka ng appointment. Yeah. So magano kayo, picture yung tatlo, gano'n. Ebidensya yan. Kasi hindi pwede maiwan yung baby niyo eh. Right. Underage yun eh. Right. Actually, ang US hindi naman din allowed na iwan kasi sila yun. Hindi na.
Family-oriented ang embassy. Right. Pumunta ako ng Yeah. hindi pa bayad yun. Na, so, ngayon, actually, Ba't ano may nasa? pagkarating nila, pag naayos na yung papeles nila, No, kasi pupunta ko Lano. Uuwi ulit ako. Kung magsiset ako ng appointment, tapos uuwi ulit ako para ayusin mo. Kasi, ano nila, ano doon? Tiling ako Pumunta siya sa'yo. ng Seafood City. Mabilis lang daw. Nagpabili ako ng Ano lang? chocolate mo. Pag binayaran mo, Sa Red Ribbon. ano na? Isabay mo. Kasi naman pupunta pa ako. So, if ito-try mo sa bank mo, diba? Kasi ako ni Siguro. Right in the moment, isabay mo yun sa kanya. Pag nakapagpa-appointment ka, Yes, para nasa sa embassy ka interview. na eh. Yeah. Yeah. Nakapasok ka na eh. Huwag mo Right. babalik doon. Right. Ipasok mo lahat ang gusto mo ipasok. And then iniisip, pag nakarating sila ng States, pahiga-higa na lang. Like, no. Kaya ako tinatanong kung ano yung ginagawa niyo. You know, kasi para malaman naman ng mga tao. You know what? To tell you, honestly, mas yung trabaho ng pag nandito ka sa Amerika, doble kasi nung nasa Pilipinas. Oh, yeah. You have to work and work and work. Hindi lahat kailangan iasa mo sa asawa mo. You have to work. Lalo ka na kung magpapadala ka sa pamilya mo, you have to work. Actually, kasi yung isa rin nandito, kasi pag mag-work ka, na-challenge ka dito, kasi talagang may ma-earn ka talaga, may pera talaga. Ay, narinig ko sila sa mic. Sabihin. Oo naman. Pero hindi ko talagang sabihin. Huwag ka mag-expect na pag nandito ka na, makukuha na ka. Pwede naman. Meron din. Meron siya. No, meron din. Kasi sabihin. kung tayo lang, ako, like for me, I mean, ikaw, pero may iba talaga buhay prinsesa talaga sila. Meron talaga. Na talagang ilang Birkins yung ginagamit nila dyan. Oo. Tayo, bilang ako, as in, Tayo mga normal kasi. yeah, normal lang, may economy, mga economy, hindi Kami business. yung nag-aano sa prinsesa. Mga economy. Yung mga kapag na mayayaman dyan. Economy class D. Pero alam mo, maganda rin sa mga Pilipina, madiskarte. Correct. Yes. Actually, sa lahat Kailangan ko, siguro luto-luto lang. compare lang sa lahat tayo siguro, Pilipina, mga taga-Philippines siguro, I don't know lang ha. Mga siguro Pilipina, I don't know, hindi ko naman sila kilala eh. Kasi tayo, kailangan, ibuhat natin yung sarili natin ng banto. Madiskarte talaga ang mga Pilipina. Correct. And, you know, Talaga. Imagine na lang, kahit na nga lang, ano, yung pagpulot pa lang, anong ginagamit natin pagpulot? Paa! O, diba? Adaptive na yan ng mga anak natin, tsaka husband natin. Alam mo, Pilipino, paano malaman? Doon. Oh, see? Yeah. Pag alam na nila yan, pag Pilipino, Pilipino yun. Hoy! Sit pa lang. Turo-turo na ang kurso. Alam mo, yung asawa ko, tinatanong niya ako dun sa ano. Kasi may mga napapanood siya ng nag-vlog. Ano daw, sabi ko, yung mga Pilipino dyan, nagpupulot lang ng mga washing machine. Tapos binibenta nila. Namamasura. Oo, yun. Ako namumulot talaga ako. Yung upuan ko sa patio galing yung sa dumps. Oo, totoo yun. Ako namulot talaga ako. Kailan lang, last week, pinulot ko yung yung Dresser. hindi, isa siyang set na with, sa kitchen, sa bathroom sink. Oo. Diyan malapit Palmer Park, okay na ito, dalhin sa hotel. So, Hindi, magaling talaga tayo, madiskarte tayo. Ang mga Pilipino. Sa mga actually may kaibigan ako sa California ngayon, Filipino. Meron sila dating restaurant. Kaya lang, nag-pass yung magulang niya, yung nagluluto. So, ngayon, sinala na yung business, pero ngayon nasa California siya. Gano'n siya, nagtatrabaho siya sa hospital, pero nagbibenta siya ng siopaw, chicken pie. Kaya ngayon kasi Ganun. Kasi dito naman, hindi ko sa Pilipinas, lahat may oven. So, kaya niya mag-bake, you know? akala ko Pwede nga lang ako magbenta sa may trabaho. mag-edit pa yun. Bibenta ng yema. nung elementary ako ganun sa school eh. Yeah. Bibenta ng yema, bibenta Ice ng candy, ice nakadala, candy. bigbiso bang ice bucket, di ba? Bigbiso mo yung ice bucket. O yung teacher ko nga nagtitinda ng mga Yeah, biko-biko yung mga teacher din, nagbibenta. Maswerte yun. Maswerte
uuwi ka rito kung yung asawa mo. O, sinong bibili? Siyempre, ang Pilipino likas na kailangan mo talagang tumulong na sa pero kung ang asawa mo ay hindi magbibigay ng pantulong sa family, talagang you have to work para may pantulong ka sa family. Right. Oo, Yun, kaya nagtatrabaho para meron Grateful na yun pag meron kang husband na talaga. Kasi kadalasan naman hindi naman lahat. pinapatulong ng asawa mo sa bills. Siya na nagbabayad ng bills. So yung ano yung kinikita mo, kung anong gusto mo, padala mo sa Pilipinas. It's true. Kasi yung sa atin, minsan kaya rin tayo nagtatrabaho para sa atin, para meron tayo itatabi para sa Pinas. Bumulong si Kay. That's true. Pero sa bahay, nagbabayad pa rin ako. Huwag mo paparinig kaya ano yan. No, the only thing that I pay probably I cellphone bill and cable. Nice. Like my car. But not my car. I pay my own. Right, you bought your own car. I bought my own car. I pay my own car. Awesome. That's very proud. Ako yung trabaho ko, doon na napupunta yung sorbo ko sa sasakyan ko. At least naman may ako sasakyan. Ang importante nun, Kung nai-invest naglalakad daw si Jenny, naglalakad. Dadaan po po sa'yo nila. natural lang naman yun eh. Kaya nga, Natural lang, kaya ka nag-invest eh. Kaya nga may bike na ako eh, may bike na ako. Hey Matt, asan ka? Ang layo-layo ko. Alam mo, bike Like, o kumain ko na yung ano, yung USPS sa sasakyan. Sino? Para sunduin si Jenny. Hindi, pwede lang lakarin mo lang. Oh, winter time, lakad ka. Winter time. Kailangan talaga, ganyan. Dito pa naman. Alam niyo ba? Kailangan talaga may sasakyan. Tayo na lang nag-iisip ng winter pa rin. Down south, ang init na. Sa Texas, ang Hindi, init dito na. pa rin. Galing ako ng Tennessee. Ay, bali, uwi ka naman ng Pinas bukas, mainit na doon. Yes, papadala ko kayo ng Uwi picture. ka? Papadala kayo ng picture pag nasa Boracay ako, alright? Boracay ko, no? Punta sa kami. Boracay, sakay ka lang ng barko. Mindoro. Oh, pa. Pwede mo sa Ross. Papadala na sana ako kasi naka-drop sack lang daw siya eh. Wala siyang check-in. Oh, Backpack lang. Daan ko lagi. Punta sa Kalapan. Yan. So, yung Kalapan? Kalapan. Yeah, nakagaling na. No. Tapusin na natin to. Gusto ko lang pasalamatan ng mga Pinoy abroad. Yeah. Pinoy abroad. Pinoy dito sa US. Pinoy sa US. Kailangan nyo Alright, magandang araw sa inyo lahat.